araw mga kataba. Umuulan. Kaya nilalakas ko yung boses ko. So, wag naman magdire-diretso ang ulan. So, kasi itong bintana namin, yan, medyo open. Talagang dinig na dinig ang ulan. Tapos habang umuulan, nag-prepare ako ng pagkain ng mga bata. Yan, naluto ko na to. Hindi ko na masyadong ipinakita yan. Turon lang naman yan. So, mapapansin nyo, medyo na yung ng wrapper. Kasi naluto ko yan kanina at kasama naman ito. Yan, Shanghai naman to. Ito ang laman yan dahil alam nyo naman yung mga na-receive nating biyaya. Yung ating corn beef. Marami to mga kataba. Meron pang natira. Kaya nga sabi ko, super thankful na marami tayong niluluto. Kahit sabihin nyo na dilata yan, pero niluluto naman natin. Tapos, isasabay-sabay ko nang ilagay yung ating bawang, sibuyas, kamatis. Ayan. Kasi, palalambutin ko lang yung ating kamatis. Ayan, para hindi nakaharang. Dire-diretso ang ulan. At susunod naman yan, masarap din magluto ng sopas. Champurado. Naku, ang daming pwedeng lutuin mga kataba. Kung meron lang, di ba tayong mga kumpletong ingredients kaya ngayong madadali ang niluluto natin Tapos itong Shanghai natin, yung mini-mention ko, corn beef lang ang inilagay ko dyan, as in corn beef. No, kasi marami itong mga kataba. Isang latang malaki to. No, nilagyan ko naman ng corn beef at malasang-malasa naman. Yun namang ginigisa ko, yan, ampalaya. No, nilagyan, ito binabad ko naman to sa asin. Mga 2 years. 2 years ko itong binabad. No, ayos na ba ang 2 years? Oh, tumatango-tango ka pa talaga ha. Yan, para matanggal naman at mabawasan yung pait. Alam nyo naman ng mga bata. Pero, andyan pa rin naman kahit na ang sustansya niya nabawasan ng pait. Hanggat maaari nga hindi Pero alam nyo naman, kukonsider natin ang ating mga junakis. So yan, nilagyan ko na yan ng asin. At nahugasan ko na ng kaunti. So yan, gisa-gisa tayo. Palambutin muna natin ang ating kamatis, saka natin balikan. Yan, naipipress ko na yung ating kamatis dahil malambot na. Pwede na natin ilagay yung ating corn beef. Sayang naman to. Malalaki din kasi yung hibla ng kanyang corn beef. Kaya ginaganyan ko rin siya. Makikita mo pa yung ng corn beef mga kataba Yung pinakalaman niyang balat. Tapos maglagay tayo ng paminta. Ganyan lang karami. Pampalasa. Ajinomoto. Pabayaan muna natin na maluto ng maayos ang corn beef bago yung ating ampalaya. Yan may buo-buo pa sa corn beef. Malalaking hibla yung mini-mention ko. Balikan natin. Shortcut natin, sinasabi ko na para hindi kayo masyadong mainip or makatulog. Tapos maglagay tayo ng konting salt. Alam nyo naman, corn beef. Haluin natin. Tapos maglalagay ako ng isang pirasong itlog na large. Haluin uli natin para sumama yung ating itlog. Pabayaan pa natin siyang maluto ng maayos dahil makikita natin sa ating ampalaya pag yung talagang luto na. Ayan, at pagbalik nyo, luto na yan. Okay. Dahil marami tayong na-receive na blessing, ang ating corn beef, iginisa ko naman siya sa ampalaya. Diba? Yan naman ang ating simpleng gisa. Nakita nyo naman, umuusok-usok pa.
Mga simpleng gisa mga kataba, napapasarap natin ang pagkain at nalalagyan din natin ng sustansya dahil meron siyang ampalaya. Hinugasan lang naman natin ng kaunti, gawa rin din naman ng ating mga boys para makain din nila ang ating gulay. Masarap na ginisa ang ating ampalaya na may corn beef. At yun naman corn beef, syempre mga kataba, ginawang ko rin ng paraan. Ginawa ko naman siyang Shanghai. Yan. Ano na yan? Iba-ibang klaseng dish na yan. Ang gamit natin ay corn beef. Ganyan yung ginagawa natin. Yun namang turon. I-dip mo lang sa konting condensed milk. Masaya na naman ang ating simpleng panghimagas. Ganyan yung ating pagkain. Ampalaya na may corn beef, lumpia, at ang ating panghimagas na turon. Enjoy, kumain, at maging masaya. Mag-ingat tayo sa bagyo at dire-diretso ang ulan mga kataba. Maging ready tayo. Salamat sa panunood! At bye! Ingat mga kataba!